Yari si Bato sa Korte Suprema. Yan kasi ang kanyang iginigiit eh. Hindi tama ang pag-aresto sa kanya or supposed arrest ng gobyerno ng Pilipinas dahil po sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Pero ang huling salita ay manggagaling po sa Korte Suprema. At nagsalita na po ang Solicitor General. Ibig sabihin po ng Solicitor General, siya po yung tumatayong abogado ng Estado. Abogado po ng gobyerno ng Pilipinas at baon na baon si Bato de la Rosa sa sinabi ng Solicitor General na siya naman pong isa sa magiging batayan ng Korte Suprema para magdesisyon na i-allow itong pag-aresto kay Bato, etc. Now, ang sinasabi ni Bato, hayaan siyang ma-exhaust o pakinabangan lahat ng legal remedies bago siya ma-aresto. Ayan na ha, sir. Tinatandaan namin yan ha. Kapag nagsalita ang Korte Suprema, you have to respect that and you have to surrender yourself. Huwag kang magtago, huwag kang na makipag-away sa Estado. Kasi kayo, sige, questionable. Marami kang ini-insist, etc. etc. Pero sa oras na magsalita ang Korte Suprema, you have to respect that. Alright, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumusta po kayo, ka-coffee, mga nasa abroad? Magandang araw po sa inyo. Very historic po ang araw na ito. Ngayon po ay May 18 dahil magkukonvene ang Senado at bubuuhin na po itong impeachment court. Alas 3 po yan ng hapon. Dalawang mabigat na issue yan, arrest ni Bato at yung hearing dyan sa International Criminal Court. Sige, dito muna tayo sa sinabi po ng Solicitor General. Very strong, ka-coffee, yung statement ng Solicitor General. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, ka-coffee, halimbawa, ang Korte Suprema, pinagsalita niya o hiningian niya ng response ang gobyerno, halimbawa si PBBM. Ang abogado niya, ang Solicitor General, Solgen, ka-coffee. Kahit na anong gobyerno yan, etc. Basta may hinihingi kang sagot o komento, legal issues, etc. sa gobyerno ng Pilipinas or sa Republic of the Philippines, ang mag-aabogado sa kanya ang Solgen, ang Solicitor General. Kumbaga, yan po ang pinaka-law firm ng gobyerno. Nagigets ninyo, ka-coffee. So, hindi directly ang presidente ang sasagot. Kapag sinabi ng Korte Suprema o pasagutin nyo ang presidente ng Pilipinas, hindi siya sasagot dyan. Ang Solgen po. Ibig sabihin, ito yun. Kung ano yung sinabi ng Solgen, yun din ang testamento ng presidente ng Pilipinas. Hindi pwede magkalayo yan. Honestly ha, hindi magkakalayo yan. Kasi may basbas pa rin po ng presidente yan. Kung ano yung sasabihin nila, yan din po ang sinasabi ng presidente. Ayan po ang aking assumption. 100% sure tayo dyan. Na hindi maglalabas ng statement ng Solgen without the approval of the president. Sino bang head ng president? Ang head ng Republic of the Philippines, hindi ang presidente. Di ba? Kanino nag-lawyering? Itong Solgen, hindi sa presidente. So, may mga sinabi kasi sa presidente na hindi niya pinapa-aresto si Bato with that circumstance. During that circumstance, sa pagkakataon na yan. Pero ibang usapin na po ito. Nag-iba na ang sitwasyon. Di ba? At pinagkukomento na ng Korte Suprema, ito na po. Doon na tayo sa malinaw ha, para hindi tayo nabubudol ha. Solgen to Supreme Court reject fugitive De La Rosa's bid to block ICC warrant. Aray! Sakit! Aray mo! Pakak! Karma na to, karma na yan. Sinisingil na kayo ng kasalanan ninyo. Sa Tagalog po, ang sinasabi ng Solgen, Korte Suprema, wag mong i-grant yung request ni Bato na ipawalang bisa itong ICC warrant of arrest. Siya po ay isang pugante. Sabi sa headline ha, not the Solgen ha, sa description na yan. Solgen to SC, reject fugitive De La Rosa's bid to block ICC warrant. Ayaw na ayaw ni Bato magpahuli. Samantalang sinabi niya noon, make my day, Trillanes, sumama ka pa, ikaw ang magposa sa akin, at it's an honor pa kamo na masamahan niya si Digong dyan sa ICC. Bakit ngayon duwag? Bakit ngayon nagtatago? Last na to. Kapag sinabi ng Korte Suprema, arestuhin dyan, at kapag hindi ka sumirender, walang kabutihan sa pagkatao mo. Walang kabutihan. Sige, ngayon may kaunti pa, may ilang porsyento pa. Kasi sinasabi mo, hintayin yung mga legal remedies. Kapag hindi ka sumunod sa Korte Suprema, I think maging DDS, isusuka ka. Basahin natin. The Office of the Solicitor General has urged the Supreme Court to reject the legal maneuvers
of Senator Ronald Bato de la Rosa, branding the senator a fugitive from justice who is manipulating legal system to evade an international arrest warrant. Very strong statement. Sobrang tibay ka, Coffee. Sobrang lakas ng statement na yan na binitawan ng Solgen. Again, Solgen is equals to the Philippine government is equal to the president. Minamanipula ang legal systems para takasan ang kanyang international warrant of arrest. Napakatibay po ng batayan. Meron tayong batas na sinasabi yan. Durumi respeto sa international tribunal at dapat talagang maaresto si Bato nang hindi na idinadaan sa local court. Kasi ini-insist ng mga DDS na nakikinig din tayo sa kanilang side, no? Si ang pangalan si Panelo. Si Panelo yung batang Panelo, no? Sabi niya, kailangan daw idaan 'yan sa local court bago siya arestuhin kasi yan daw po ang nasa rules ng International Criminal Court. Again, di ba umalis na tayo sa ICC? Therefore, hindi na tayo obliged o hindi tayo required na sundin yung rules na sinasabi ng ICC. Dahil ang tatay ninyo mismo, si Digong mismo, ang kumalas sa International Criminal Court. Itanong ninyo kay Cayetano, during his term as the Department of Foreign Affairs Secretary, kumalas tayo sa ICC. Now, i-insist ninyo, sundin natin yung rules ng ICC na idaan sa local court. No. Hindi tayo miyembro. Hindi tayo bound na sundin yun. Ang bound tayo, yung batas natin dito sa Pilipinas na nagsasabi na dapat tayong sumunod or mag-cooperate sa International Tribunal kung may warrant of arrest sila sa isang krimen na naganap. Ano na ito ha, ino-operationalize ko na ito ha para maintindihan ninyo. Kung ang isang krimen, for instance, itong crimes against humanity, ginawa ito nung panahon ni Digong at nila Bato de la Rosa, habang miyembro pa tayo ng ICC at nag-issue sila ng warrant of arrest, ngayon na hindi tayo miyembro, valid pa rin po yan. Sinasabi ng ating batas yan na kailangan natin mag-cooperate sa International Tribunal. Hindi naman bogus ang ICC. Well-recognized international organization. De la Rosa disappeared from public view 6 months after rumors that the International Criminal Court had already ordered his arrest for being one of the co-perpetrators of former President Rodrigo Duterte sa kanila pong tukhang. Correct. Hindi lang nagtago. Ginoyo pa ang Pilipinas. Biruin mo, sumahod pa. 6 na buwan sumahod, walang ginagawa, walang accomplishment. Ginoyo talaga ang Pilipinas. Tapos, inamin niya mismo sa kanyang interview kay Jessica Soho. Si Cayetano, na damuho itong Cayetano na to. Dinala siya sa Senado. Tinawagan siya ni Cayetano para lang bumoto. Kasi pan-13 siya. Kasi kung 12 sila, medyo alanganin sila dyan. Tabla yan kung 12 sila. Pan-13 si Bato. Kinakailangan niyang lumutang. Para lang bumoto, manalo si Cayetano, maagaw sa grupo nila Tito Soto ang trono dyan sa Senado kasi magsisimula na ang impeachment trial. Inamin mismo ni Bato yan. Cayetano, paano mo lilinisin pangalan mo dyan? Ikaw mismo umamin. Pakalawa, pinakawalan mo yan. Under the Senate Protective Custody. Ang laking problema yan. Nagdrama-drama pa kayo dyan. May mga sinasabi pa kayong shooting incident dyan. Kalokohan nyo talaga, oo. Ngayon, looking forward, 72, dalawang 72 hours, no? Ang ibinigay, 72, ibig sabihin po yan, 3 days, no? 3 days binigay sa kampo ng gobyerno, and then si company Bato, another 3 days po yan, so 6 days. So, in next week siguro, and late this week, sana kung habol, or Friday, Thursday, Friday, kasi medyo mahaba-habang usapin dito sa Korte Suprema, magkaroon sila ng ruling dito sa petition na ito. Pero unless hindi nag-i-issue ng temporary restraining order o ng TRO, ang Korte Suprema, valid pa rin po yung warrant of arrest ni Bato. Kaya naiintindihan mo yung mga nagpapakalat ng poster, nakalagay doon, wanted si Bato, valid pa rin po yung warrant of arrest niya. Di ba? Isa pang dahilan. Sa mga nangyayaring ito, kasi ito naman, napakadumi talaga ng Senado, saka under the leadership of Cayetano, ha? Nirumble-rumble nila yan. Si Robin Padilla, nilagay bilang chairperson ng Education Committee o Higher Education Committee. Anong alam niyan
Paano ba? Nirumble-rumble ninyo yan with the main objective of protecting Sara Duterte sa impeachment trial. Tuloy damay kayo. Tingnan niyo yung trust rating ng Senado. And even yung rating ni Sara Duterte, bagsak na rin. Sa latest survey po ng RPMD Foundation Incorporated, itong May 17 lamang po, patuloy po yung pagbaba ng approval at trust rating ni Sara Duterte. 69% po pabor sa paglilitis. In line yan with other survey research or other survey results na nagsasabi dapat harapin si Sara Duterte dyan. Bakit kayong Duterte 13 gusto nyo pang protektahan yan? Si Sara Duterte, judges kayo dyan, huwag nyo protektahan yan. Ang sinasabi ng taong bayan, not just the Okta, not just the SWS or WR survey, napakaraming survey na nagsasabi, majority sila, litisin si Sara Duterte. 69% pabor sa paglilitis, ibig sabihin po, 7 sa bawat 10 katao ang pabor. Sa pambansang survey ng Okta, 69% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat sumalang sa paglilitis ang Vice Presidente. Tanging 28% lamang ang hindi sumang-ayon at 3% ang walang desisyon. Paano to? Dapat litisin si Sara Duterte dyan sa Senado. Huwag niyong protektahan the Dirty 13. Yan mismo ang sinasabi ng taong bayan. Yan ang sinasabi ng napakaraming research. Dapat siyang papanagutin. Huwag niya siyang patakasin. Litisin ninyo. Maging patas kayo. May prosecutors tayo, may defense si Sara Duterte. Pagharapin ninyo dyan sa Senado. At kayong mga senador, tumayo kayo bilang senator judges. Maging patas kayo. Nagbabantay ang taong bayan. Pakinggan natin. Kung magaling ang prosecutors, they have all the evidence. I-present nila lahat ng ebidensya dyan. If they have the witness, i-presenta nila yung kanilang witnesses. Ang kampo ni Sara Duterte, yung defense natin, kung may counter-attack kayo dyan sa sinasabi ng mga prosecutors, then allow them. Ipakita ng both sides. Ano yung pagkakamali? Ano yung pruweba? Ano yung rason ng dalawang kampo? At kayong mga senator judges, 24 po kayo, di ba? Alam namin yung the Dirty 13, madumi na kayo. Pero sana makinig kayo sa taong bayan. Huwag niyong protektahan si Sara. Hindi kayo lawyers ni Sara Duterte, kayo ay judges. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Kayo ay judges. Maging patas po kayo. Ang loyalty niyo dapat sa taong bayan. Hindi sa mga Duterte. Ang loyalty, uulitin ko ang loyalty niyo dapat ay nasa taong bayan. Hindi sa mga Duterte. At dapat never sa mga Duterte. Huwag niyong harangin ang proseso. Hayaan niyo mag-proceed yung trial na yan. Usapin po ito ng transparency and accountability. Kasi kung tutulugan ninyo yung kaso ni Sara Duterte, wala na yan. Wala na pag-asa ang Pilipinas. Magiging president na yan every year. Sa tuwing magkakaroon ng impeachment, ganyan na lang ang gagawin dyan. Panagutin niyo si Sara Duterte. Kung wala siyang kasalanan, hindi sabihin niya. Kung wala siyang kasalanan, hindi maging patas kayo sa pagdinig. Ganun lang kasimple yun. Ikaw ka-coffee, i-komento ang iyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po. Lagi ba natin mga ka-coffee nasa Facebook? Baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Mga nasa YouTube, subscribe po kayo. TikTok, subscribe din po kayo. I'll see you in my next video. Bye-bye.